Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882 ngayon, August 14, 2025. Webes na agad. Malapit na. Ang bilis ng panahon. Bilis. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, maya-maya si parin Jonathan De La Cruz. Good morning, pare. Good morning, good morning. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Huwag kalimutan, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din po tayo dito sa Digital Free TV, Aliw Channel 23, at DWIZ News TV. Meron yan. Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Gusto ko munang makiramay dito sa kasama ko dati sa Philippine Star. Ano po yan? Si Al Pedroche. Okay. Oo. Nakikiramay ako sa pamilya niya. Nag-cover yan ng Malacanang eh. Ano to eh, Filipino writer. Sa ang Pilipino ngayon, yan yung right, okay. Ang Pilipino ngayon. Pilipino na tabloid. Okay. Ng Philippine Star Group. Hanggang naging independent na yan. Alam mo, pastor to, pare. Ganon, pastor ba si Al? Pastor si Al. Hanggang sa nung nag-retire na siya, yaman ang kanyang, kumbaga, vocation. Okay. Okay. Pati nga sa Facebook, nababasa ko yung kanyang mga writings bilang pastor. Ano to pare? Bilingual writer. Pwede sa Pilipino, pwede sa English. Di ko lang kung Kastila. Hindi na niya inabot siguro yan. Nakikiramay kami. Okay. Mga dalawang anak ni Al. At yung kanyang may bahay na si Tess. Galing ha. Mahirap na magharap ng gano'n ha. Yung bilingual.
Writer. Lalo na para sa pahayagan o sa journalism kasi eksakto yung yung wording mo Yun dyan. lang yung bahay mo. Oo. Hindi pwede dyan yung hindi taglish yung sinasabi mo. Yung talagang. Hindi, oo. walang ganun eh. Wala. Sa Facebook, Oo. yung mga nagkukunwaring reporter, Ganun. Yung daw, alleged daw, ang ibig sabihin nun, allegedly daw. Hindi po. Ang allegedly talagang with fact, merong demanda o merong nakasampa. alleged. Ang daw, chismis. Di ba? Yung mga vlogger minsan di alam yun. uy, ganyan. Kaya tayo pinagagalitan eh, ng mga nasa social media eh. Hindi naman. Ang malaking malita po ngayon ay nagsilabasan na ang mga components. Ano ba yan sa Tagalog? Ano ba yan ang components sa Tagalog? Mga bahagi ng budget for next year. Okay. Oo. Ano ba ang kapuna-puna rito para sa iyo? Yung budget? Oo. Sa akin, binalik na yung Yung education at transportation tinaasan. Yun na ngayon. Ayan. yun ang kapuna-puna sa akin. Binawasan ng DPWH. Malaki. Kumbaga, reaction siguro yan. Okay. Or, talagang ganyan ang budget para ma-justify si BBM nagwala tungkol sa... Oo, nung zona niya. Di ba? Parang, kumbaga, laying down the predicate na siya noon. Although maganda kasi yung timing dahil nagkaroon naman ng baha. Di ba? Talaga naman nasaktan ang taong bayan. Yun ang po ang kapuna-puna dito. Although para sa akin, parang Joel, Okay. inimay ko kasi, tinitignan ko yung mga releases ng DBM. Hindi ako masyado nasayahan doon sa food security. Sana importante. Samantalang ayon sa lahat, hindi lang ilan lahat ng survey, ang number one pa rin po na concern ng taong bayan ay ang food. Di ba? Ay may makakain na sapat. pati pag yung mga poverty survey, yan ang sinasabi, yung affordability ng food. At medyo hindi ako masaya. Although na-increasean din ng Department of Agriculture, at saka siyempre yung mga ibang infrastructure project doon were designed for food production, yung gumandang agriculture, yung mga infrastructure sa rural area, di ba? Right. Pero directly to benefit the farmers, mukhang hindi ako parang Hindi mo na banaag yan sa budget. depende kasi yan sa Good Morning, itong 2026. Jonathan. Good morning, sir. Depende kasi yan doon sa Captain Ball ng Agriculture. Captain Ball. Kung paano mo i-justify na kaila. Si Sarge. Hindi Captain Ball, Sarge lang yun. Sarge lang yun. Captain Boy, Sarge lang yun. Captain Sarge Boy. lang yun. Oo. Pero ang Captain gusto ko Bull. yung Captain education. Bull. Education, health, Oo. infrastructure, gusto ko yung mga priority na yon. Pero hinahanap ko kasi yung sa food security. Medyo hindi. Di ba nasa top 10 yun? Ha? Top Top 10. 10 ba? Top 10. Wala. At saka sa mga surveys, yun ang pinaka-concern ng mga mamamayan. In terms of budgetary allocation, top 10 yan. Oo. Yun, kuryente, kalusugan. Meron kasi mga ganito. Sa Department of Agriculture, Okay, ng top supposed 10 to be, maraming GOCCs eh. Oo nga. Under the Department So of nagkaroon din yung mga yon. Hindi lang nagkaroon yun. Dapat yung mga Increase. yon, yung mga kulang sa agricultural, yung basic agricultural programming, nandun doon sa GOCCs kasi mayroong fisheries. Dapat doon. Nandun doon yan. May crop insurance. Yung mga GOCCs yan, dyan ganyan. Mayroong sa livestock. Machinery. Mga GOCCs yan. Meron yan. Oo. Meron. Yung halos yung budget ng Department of Agriculture sa tingin ko ang laking portion napupunta lamang sa sahod ng personnel. Ayun naman. So paano Yan ang yung mabigat. mga programa na dapat itulak to increase food production? Okay. Tagal na natin nilalabihan. But anyway, in terms of services po, dalawang paraan para tignan mo ang budget. Yung mga services at saka yung mga sectors. Halimbawa, sector education,
Health. Ayan. So, yung sa services, generic po yan. Ganyan dapat natin tignan ang budget. Yung social services, pinakamalaki yan. Dapat lang. Nandyan yung education, health, di ba? Welfare, malaking bagay yes, yung welfare, pare. At yan, mga Kasi yan. 40% mahihirap eh. Kailangan talaga ng tulong yan. At saka Pero yung, tinanggal yung AKAP, pare Joel. Oh. saka yung mga yan, supposed to be, yung mga yan, non-profit oriented na yan, mga yan, service nga eh. Yung mga kikita na mabuti, maayos. Yung mga, Culture, training. Kumbaga, sabi nga ng presidente, he wants to invest in the future. By the way, meron akong gusto isingit na chismis. Ang sinasabi ni Amena, pare, ang presidente raw sat down with the agencies personally. Hindi, mahabang process to, Mahabang process, he sat down with the agencies personally to find out ano ang mga kailangan nila hindi lang to find out. Para para makita. bambuhin din. Ginanong ko kayo. Oo. Ganun ba yun? Ginanong ko kayo. Oh. Yung ba interpretation mo doon? Yes. Hindi, diplomatic nga yung... Nakatatlong taon na Oo, tayo. hindi, ang ibig siguro si Kong, the time for research Ganon? is over. Oo, ginanon. my eyes on you? Hindi. My eyes on you. Parang Ganun ba? sinasabi ni Kong is the time for research para kay Presidente is Tapos over. na yan. Tapos na yan. Oo. Alam ko kung ano Action talaga na ang to. problema. Action At na to. action na tayo the last Action 3 na. years. Oo. Hindi, very diplomatic nga yung sinabi ni... Hindi, the mere presence Kaya nga, na the kinakausap mere ka. presence of the President talking to you, Makuha ka sa- o kumusta naman ang iyong programa? Mga ganon, ha? Mga ganito. Oh. Huwag ka nang lakwatsa dyan, gano'n ba? Oh, yan, mga ganon. Yung po social services, yun ang pinakamalaki. Sa economic services, nandiyan po yung agriculture, road construction, yan transportation, communications, agriculture nga, yung water resources, Yan. yan. Tourism efforts, yan po yung economic services. Energy. Hindi ba? Hindi, Hindi? Wala? ewan ko. Parang Bakit pinabayaan naman? na ata sa Aboitiz yan. Ewan ko, I don't know. Ang general services po, yan po yung sahod ng mga personnel. At malaking malaking portion yan. Malaki. Isa pa nakita ko malaking portion, pare, yung debt services, Malaki talaga yan. ang laki po ng debt na Debt natin. service, yes. Debt service natin. Panghuling-huli nga, yung defense. Panghuling-huli na yun. Last priority among the services. Ngayon, kung sektoral, natin titignan, yung budget na yan, ang number 1 po talaga, 1.2 trillion education. Pagkatapos, ang health, Ano yan? DOH PhilHealth, highest budget allocation. Susunod po yan doon sa DPWH. Yung health, gusto ko din yan. Hinahanap ko yung agriculture, parang Jonat eh. Medyo... Top 10. Ha? Top 10. Pero hindi, sa akin dapat na. Hindi, supposed to be kasi, private sector participation dyan malaki sa agriculture. Yun ang... sino aasahan natin dyan? Oo nga eh. Yun ang, kaya nga that's where the... San Miguel lang naman ang pumapasok. That's where the leadership will come in. No, but the MVP group is going there, Yeah. baby steps lang. Baby Ng steps nga konti. lang. Ice cream making. Hindi sa agriculture. Ganun ba? Ice cream lahat ba ng... Ice cream, hindi na coconut water. Hindi Coconut naman, water, hindi coconut naman water. basic. Dairy. Dairy, coconut water. Basic yeah. ba yung ice cream? Dairy nga, Dairy, pare, milk, coconut water, cheese, yan. everything. Cheese. Pati pagdadala ng baka rito. So, ang pakiusap daw po ng presidente, house, wag nyo nang gagalawin. Gano? Hindi, mabalik lang ako doon sa binanggit ni Kong Ano? Jonat. For example, sa agriculture, sinasabi mo. At sinasabi mo nga, Kong Jonat, miniting niya yung agencies para bang ICU. Yeah. Now, when it comes to agriculture, pare, ako, kung mimitingin ko agriculture, kung ako presidente, ang dami kong dalang notes dyan. Kasi, look, yung tulong para sa production, para yung crop insurance, loans,
you helping the farmers to to access to inputs na mas mura. Mahalagang bagay yun eh. Yung mga ganun, doon dapat mahimay yun at doon kung mahimay mo, eto lagyan natin ng budget. Kaya, Yun. yun ang akin sana. Kaya nga sinasabi ko, depende, Wala depende pa rin yan kasi. doon sa Captain Ball. Yun, ng Mr. agriculture. President, itong aming tatanggapin Kung ang sana. kanyang priority importation. ay 20 pesos per kilo na bigas, nagsimula na raw sila magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga rice farmers. Grabe, yan ang centerpiece. Parang wala siyang Yan na, ang centerpiece how to boost nitong production, si... wala Ewan ko hindi ko maintindihan kung bakit naging agriculture secretary yan. Hindi, kasi all the other activities are being undertaken with the private sector and the local government units devolved. Yun nga. Pero in terms, yan yung budget. Yung gagastos natin na program. Kailangan pa rin balikan yung policy. Kung ang policy ng gobyerno, halimbawa, mag-import na lang tayo na mag-import kung hindi tayo makapag-produce, lalong atras, lalong uurong yung agriculture. Sinuwerte lang tayo kasi gumanda ang harvest noong first half, kaya nagkaroon ng positive. Pero yung positive na yun, napakahina pa. Dahil galing po tayo sa lugmo, dapat yan, kung mag-recover, di ba, malakas. Kasi kung ang basis mo ay nandito, umakit ka ng konti, positive na yun. Pero yung pala, galing ka dito sa bubong. Bumagsak ka doon sa second floor. Tapos umangat ka ng konti ng second floor, so positive na. Pero hindi mo pa inabot yung bubong. Yun ang nangyayari sa atin sa agriculture. Buti na nga lang hindi ako bumagsak sa garahe. Walang hiya ka. Hindi. Yan ang problema sa agriculture. Diyan sa agriculture kasi, nasobrahan natin yung sinasabi palagi na the economy should be private sector-led. The economic activities, etc. should be private. But Government should not take over. ang argument ko dyan, parin John, we're not seeing the private sector in agriculture. Why? Because they're not seeing any promise. Right. Ngayon, kung nakikita nila problema. kung binubuhusan ng gobyerno yan, at makita ng private sector, kikita tayo dyan, let's go into food production. Hindi ganun eh. Or ang Ayala, nagsimula na sa logistics. Pero ang bagal. Di ba, nagtatayo nga sila ng mga baby cold steps storage, din yun. ang bagal eh. Pero sa sinasabi nga natin, yan ang number one na problema ng mga Pilipino. 154 billion daw pa rin, Jonah, ang budget ng agriculture for next year. Bigyan ko ng incentives lahat yung mga yan. Halimbawa, identified And ko yung mga... kasama na yung mga attached agencies ng DA doon. Identified ko yung mga production areas. O dito, Oo. kung sino man pupunta dito, I'll give you 10-year tax-free, etc. Dito yan, workout. And then we will give you the financing. Yan, maganda yan. Mga ganun That dapat would, yun. Although entice there's the an private item there sector. that I noticed na maganda. Yung kasing dating budget dyan sa National Rice Program, 20 billion. Ginawa 30 billion ngayon. Dinagdagan ng cheese. Huwag lang pumunta doon sa... 50% increase yun, pare. Laki nun. Huwag lang pumunta doon sa Yun! 20 pesos lang. Ayan. Saan natin gagamitin Sa yan? production Jonah? dapat yun. Wag sa 20 pesos per kilo. 20 pesos per kilo. Hindi in-import mo lang yun. Meron daw pong kasama dyan yung fertilizer assistance. Good! Matagal na yun. Okay yan. Dagdagan yan. Yan. Meron ba sa fish? Hybrid quality Seeds. seeds. Yan. Yan. Good. Yan kailangan yan. Pero hindi, Again, the distribution distribution becomes the problem. wag yung biyahe pa ng 300 kilometro yung magsasaka para makuha yun, bro. Wag. Ito na yung sinasabi mo, parang Jonat. Yung increase po na 10 billion ay mapupunta sa ito na. Ito na. Rice for All program. Yan yung 20 pesos per kilo. Patay. Ayun, doon pala Doon pala pupunta yan. in-increase. Yun ang hindi ko. Paano kaya Hindi, siguro para i-increase yung logistics madala. Yes, yung baka. 20 Sana, yung 20 peso per kilo sa iba-ibang probinsya dahil archipelagic country. Kadiwa daw eh. Kadiwa. Kadiwa. Oh. Matutuwa na naman yung mga ano dyan. Sino ba matutuwa dito? Hindi ko
ko alam, Yung mga 10 billion eh. Yung mga So dati po kasi, yung Rice for All program, nanggagaling sa budget ng presidente. Ngayon, manggagaling na sa budget ng DA. Why is the DA insisting on this? Yung RCEF, Yan. galing po yan sa 10 billion na nanggagaling yan sa taripa. Rice tarification Oo. program. Nag-earmark na ng 30 billion. Kasama ba sa budget yun? Sa RCEP. O off-book yun? Kasi, Sana off-book para meron Hindi katotohanan. Palagay ko kasama. Baka kasama eh. Sana nga off-book eh. Dahil specified po ang purpose Sa ng rice yan. tariff na yan eh. Sa rice. Ngayon, kung isasama mo doon sa budget ng DA, Eh di wala. It will become a, at ang NFA magkakaroon ng 11 billion plus for rice ito stocking. rice stocking, pagbili ng bigas. Paano yung ibang mga segments, sector like livestock? Livestock. Yan po Fisheries mga and Fisheries, Fisheries. ba? Aquatic yun. and gusto ko yan. crops. Crops. Alam nyo ba ano mong report? New high, record high po ng presyo ng karne. Ayan. Yan po ang sabi ng FAO. Loko tong FAO na to ah. Foul na foul ka, foul ha. Oo. High. Okay. Sa world market po, new high ang meat. And therefore, we have to produce more meat. Kasi nagmamahal sa world market at ngayon, tayo ay mag-i-import ng meat, di kakayanin ba natin yon? Samantalang kung locally produced, alam mo ba yung ginagawa ni Manny Piñol? Ano yung soghorn? Parang, Ano yun, parang ginagawang feeds? yes. Nagtatanim sila ng soghorn. Yung mga sugar plantation, sugar cane, na abandonado na, kinonvert nila to soghorn dyan sa Cebu. At ang gusto nila, yung naka-cage na mga cattle, tapos i-feed mo nun. Okay? Nung soghorn. Kasi gagawing feed yun eh. Hindi grazing. Hindi yung grazing gaya Hindi. na nagiging real estate. Hindi yun. Sa Gensan. Okay. Lahat daw po ng klase ng karne sa buong mundo, tumaas ang presyo. Paano tayo? Hindi na tayo kakain ng karne. Ano ba yun? Limited na. Magiging mga chicken ang karne natin. Chicken? Hindi, mataas na rin ang chicken eh. Tumataas na rin Zero tariff worldwide. yan. Worldwide. Zero tariff Pero from the may US. provision ng DA ng yung importation ng mga, for example, baka, Hindi ba nagkaloko-loko nga yan? Brahmin Yung bulls. dairy, ano yung authority? Dairy, oo. National Dairy. Nawawala yung mga in-import na baka. Meron kasi ako nakita sa Bicol, mangilan-ngilan eh. Mahal din pala yan Mahal yan. 50 mil yung isang isa Oo, yata eh. Yung mahal yan. ano. Mahal yan. Hindi ang technique dyan, mag-i-import ka ng palahi. O Oo. palahi talaga. Oo. So tapos, Oo. Padadamihin mo yun Padadamihin at mo. yun ang i-distribute mo among the cattle Sa fattening. cattle fattening. Meron naman Pero kung paano ka magka-cattle fattening kung mahal ng feed? Mahal lang feeds. Ginagawa, Kaya kailangan mo pa rin pinapakawalan din ng- dun sa may ano eh. Kailangan mo pa rin ng agriculture. Oo. Meron tayong Hindi dating scientific yan, eh. parang stud farm. Yun na yung Bilinvest. Anong? Ay, oo. Stud farm. Sa Alabang. Oo, dati yun nga. No? Stud farm yan. Wala, hindi nilipat yan. Napakamahal naman Hindi. kasi ng lupa ron para Ginawa ng Philinvest yun. Yan yung kinuha ng Philinvest na nagkagulo-gulo Yung pa. ano na ngayon, yung Philinvest City. Ano ba yun? ano ba yun? Ang mahal nung mga kondo ron sa Stud farm. development. Pero ang sayang doon, nawala yung ating yung ating bakahan. Nawala eh. Oo, nawala. Nawala. Well, Hindi naging priority. And In then, terms of infrastructure po, nag-shift ng emphasis. Okay. Gusto ko lang i-ano to. Doon sa mga infra-flagship. 54 yan po. Okay? Yan ang shift ngayon ng, wag na yung mga piecemeal. Gawa tayo na malalakas ang impact. Parang gano'n. Laguna Lakeshore Road Network. Davao City Connector Project. Cebu Mactan Bridge and Coastal Road
connection. Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Malalaki po yan. Yan, Lakeshore. Yung Lakeshore na yan, Lakeshore yan yung ano, no? Ito Yung po. Laguna Lakeshore. sana kasama dyan sa Lakeshore, yung Lakeshore... 22 billion yan. Yung dredging, desiltation ng Laguna. Kasi kasi mababaw na yun, maglalagay ka ng road network. Okay. Babahain yan. Kasi yung carrying capacity ngayon ng Laguna, Napakababaw ay na. babaw na yan. Di baha. Yung tubig mapupunta doon sa road na Mapupunta ginawa sa mo. road. At saka baka makagulo pa nga yung road network niya. Dahil lalagyan mo ng kukunin mo yung Kapiraso ng lake. kapiraso ng lake. Kung hindi pa nakuha ng mga developers. Developer. Nako, ang dami dyan. Kasi Yung madami kasi dyan. Si Villar lang ang madami. Si Villar lang ang Meron ding nandyan. iba, oh. Lakeshore nga pangalan nung kanyang Hindi, project. ang dyan. concept doon to make livable communities in that area. Yes, Ayan. it is good. What? Hindi, that's the idea there. Pag nilagyan mo ng roadwork network niya, ay sa Laguna Lake Lakeshore. Kailangan ayusin lang Babahain yan. sila. Hindi. Para yung Lakeshore na yon, it's to support the SLEX. Kasi maski mantakin mo, meron ng skyway dyan and everything, ang tindi ng traffic. Dyan sa area na yan. Yang, kasi nag-iisa. Oo. Matagal na po sinabi yan, kailangan ng parallel. So, doon sa kabila, doon sa Cavite side, nagkaroon na ng parallel eh. Di ba? Yung Cavitex, Cavitex. Calax, Et mga cetera. ganun ka na. Dito wala. Eh dito, sa kabila, wala. Sa So, eastern kailangan side, mo sa yan. Eastern side Yan kailangan. yun, to east. Kasi Calabar Zone is becoming an industrialized area. So, kailangan mo yung kalsada na yan. Siguro secondary to make the community, Pero dapat ayusin nila yan kasi, alam mo, pati yung mga titulo ng mga lupa dyan, nawala na. Kasi, Talaga? sinasabi ng mga iba, hindi, ganito dati ang lupa ko eh. Nagkaroon ng supposed to be, ang sinasabi nila, accretion lang. Reclamation na yan eh. Tinake-over mo na yan. Hindi ka nga yung Cebu Coastal Construction, sa akin, ang laking bagay, no? Yung gagawin sa Cebu. Oo. Tsaka yung sa Davao, yung Samal Island, Davao City connection. matatapos Hindi na ko masyadong makita yung ano niyan. Hindi, yung Samal Island The economics of it. the Samal Island supposed to be agro-tourism. Ang workout okay, dyan. okay. Aha. Okay. At saka doon nanggagaling din part of the water ng Davao. Tapos meron connector road ang connector road pati ng Davao may bypass paikot Ayun. ang Davao. Davao City, ang laking area niyan. Oo. Ngayon, yung yung transportation, Yan. Yan. ang pinakamalaki yung rail transport program. Pinakamalaki po yan, halos 125 billion. Ang inilagay. Oo, ang laki, pare. Baka Metro subway, north-south. baka 1/4 yan binabayad natin sa kasi natenga eh. Ito ang isa pa, yung public transport. Loan, sa loan. Oo, hindi, JICA, natetenga. So, nagbabayad ka. Halimbawa, yung public bus transport system in Yan. Davao loan. City, Yun. binigyan yan almost 2 billion. Eh, dapat lagyan din yung busway dito sa Metro Manila. Ay, nabanggit mo yan. Yan ang importante. Public Transport Modernization Program, 1.2 billion. Baka yun yung busway. Hindi. Hindi? Hindi. pa rin. Yung Public Transport Modernization Program, supposed to be, baka pambayad ng mga utang ng mga jeepney yan. Na hindi Na nagbayad. hindi nagbayad. Airport, 6 billion. Naku, laki nun. Tuwan-tuwa na naman yung Aboitiz dito. Oh, Ay, mga take nationwide yan. over Ito na naman yan. sila. Kulang po yan pag pinag-uusapan yung modernization ng ating air navigation system. systems na Jurassic na. Jurassic. Kulang yan. yan, 6 billion. Airport, yung air navigation system, as of 2022, nakita ko yung study ng CAAP eh. They needed Wala. 12 billion pesos. Kulang na kulang. Kulang. Ngayon, ang kulang. sinasabi doon, meron By na, face. may nag-offer na nga, i-turnkey nila, walang gagastusin ng gobyerno. Basta Ah, yung yearly budget sa kanila mapupunta. partly at saka at the same time, magkakaroon ng upgrading, malalaman mo lahat yung mga hindi nagbabayad using the airspace of the country. Ayan.
Ang maritime po, Hindi natin namomonitor yun. Wala. Hindi eh. Wala nga. Kawawang-kawawa tayo dyan. Kawawa tayo dyan. Kaya nga hindi tayo masyadong pinupuntahan ng mga foreign airlines. Dahil Natatakot ang na ating technology po, parang World War II vintage. Oo. Parang lang, hindi naman talaga World War. Maritime infrastructure, mas malaki Yan. pa kaysa sa Isa pa airport. 8.5 billion. Yan. Pwede ba yun? Ito Kaso yan. sa marina yan. Yung Hindi. ganun. Ang kailangan na maano pati natin dyan sa ano. Okay lang, magtayo tayo ng mga ports, seaports because we are in archipelago. Yung charges, ang pinag-uusapan dyan. Kaya yung mga foreign companies at lahat yung mga traders natin at lahat, nahihirapan, tumataas yung ating cost of logistics. Transportation. Logistics. Kasi yung charges sa ports, dapat tinitignan yan. So it's not the infrastructure you're saying? Oh, yes. Malaking bagay din na infra, pare, sa akin. The major infra na set up na. Ngayon, kung if you want to enhance this particular Software infra, na to ngayon. ibigay mo yan sa private sector na. If you want to enhance it, kasi naka-set up na eh. Naka-set up na. Parang ginagawa sa airport. Para sige, Okay, that's the word pala. Para ang private sector will enhance the current Yan. infrastructure that has Really? been built by the government. ngayon, ang Will problema, enhance their profits. Well, among other things. Siyempre, you have to spend to pare. Ito, yung basic infra po, ito po yung kalsada. Oh. yes, roads At and ito bridges. yung mga bridges. Roads and basic. bridges. Diyan kumikita yung mga, Yan. alam mo na kung sino, di ba? Diyan yan eh. Yan eh. Kasi yung mga talagang mga flagship, bantay na bantay yan eh. Dito, medyo tingi ito eh. Dito nagkakaroon ng kwan. Malaki-laki rin, pare. Malaki yan. Mga joint venture Ah, dito. Jonathan, wala mo, 16 billion. Oh, siyempre, malaki yan. Masarap to Malaki na. rin, ha? Sarap kaya nun. Ha? Nakapaglalaway Meron pa din yan. Para sa, Although hindi nakamukha nung 2025. Ngayon, are these 2025. are these for new road openings or is this Repair or what? repair No, or maintenance or what? Kaya kailangan natin bantayan yan. Kasi generic, ang kapal ng budget pa. Makapal yan. 8:34 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 88. Tayo. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Manal. Good morning sa inyong lahat. Good morning uli. okay. Pare, anong masasabi nyo tungkol dito kay Ferdinand Alexander Sandro Marcos, ang House Majority Leader? Ayaw niya raw ng House ang mag-imbestiga. Niyang DPWH, yung mga flood control programs, pabayaan na lang daw ang presidente. The executive. In other words, yan ang, in other words, kasi kung, bakit daw yung, hindi raw siya payag na ang investigating body, imbestigahan yung sarili. Medyo may laman to, Sandro, Maaari daw pong tumulong ang House to identify kung saan yung mga anomalya. Pero ang prerogative daw po nasa presidente. Okay yun. Ang importante. I think he has a point. Kasi yung committee, ano ba yun? Tricom. Oo. Yun yung nag-atat na atat dito. Oo. Okay. Hindi naman ang sinasabi naman ng House, hindi naman, ang ano natin is, we want to ferret the information and then leave it to the other agencies, meaning ombudsman, executive, etc. Yun din yung, it's the same point. Hindi kami ang primary investigator. Hindi kami. We will just help Yes. uncover. Hindi kami yung investigador dito. Hindi kami mga polis. Yan. Kaya, Ano sila? Ang ano kami, titignan. Informant. Informant kami kasi ganito yan. Pagdating sa budget, makikita namin. Ayan. Itong mga ito, hindi na pwede. Huwag ka maglagay ng flood control budget dyan. Hindi naman flood-prone area yan. Ayun. Yan. Gaano po ka-importante na masugpo? Ako naniniwala ako hindi natin kaya i-zero ang graft and corruption. All over the world yan. Kumbaga po part and partial. Oo.
in terms of principle and ideology, Yes, yes. ang hirap tanggapin nun. Kasi ang gusto sana natin, malinis na malinis. Pero the reality of it, talaga po may mangyayaring ganyan. But the thing is, we have really to control it. Yes. Hindi ka mukha na, parang nawalan na ng... Not to the extent na parang with impunity. Oy. Anong impunity? Parang... Yung walang pakundangan. Walang pakundangan. with impunity. Hindi na ganun dapat. Hindi dapat. Dati, may hiya eh. Di ba? Oo nga. Baka naman makompromiso Kumbaga na. sa kamote rider, kung may masusuotan na Ay, sinusuotan. lusuotan nila. Dati, pinapaano mo pa yung ano eh. Dati marunong mahiya eh. Oo. O ngayon, sinasabi ng presidente, mahiya naman kayo. Mr. President, hindi na nga marunong mahiya eh. Nagpalakpakan eh. Nagpalakpakan pa eh. Di ba? Ang problema po kasi diyan, ang sinasabi ng mga think tanks, yang ganyan, mga corruption, nakakabagal po ng ating economic growth. Okay? Malaking bagay. At kung hindi na pupunta sa mga projects yung pera, sayang yung ating mga inuutang. Magkano na ating utang, pare? 17. 19? 19. Trillion. That's alam mo, yun sinasabi, sa US, kaya nga nagkaroon ng DODS eh. Department of Government Efficiency. Kaya talagang pinagtitignan yung mga over ka Ang daming dyan. nasasayang. Ang daming nasasayang at hindi, yung effect. yung direct na corruption, maaring hindi nyo pinapakita, pero yung nasasayang, yung kung saan-saan pupunta, anong ginagawa niyan, wala. Yan. Yun. Yung pala, yung nasasayang, ibig sabihin po yun, useless yung project, pero ginagawa pa rin. Ginagawa pa rin. Ang masakit, yung ginawa na nga yung project, Binigyan ng budget, at hindi natapos. Hindi Meron ding ganun. o kaya, Midway, nakatenga siya doon. Oh. hindi, yung guni-guni, yung sinasabi nga Yun ang guni-guni. masaklap. Wala talaga na Wala talaga. Hinahanap ka namin, sino ba ito? Ang matindi po, Hindi yun, babudgetin pa next year. Ayan! ang matindi dito sa utang natin na 19 trillion ay yung interest. Malaki yun. Yan, Kasi yan, year in, and yung Yan 19 trillion, hindi po natin kailangan bayaran yun. oo. Ang kailangan natin bayaran, yung interest. Yung debt service, yan Yung yung debt service, Ang laki niyan. pang-apat na po siya debt service. in terms of services. Inunahan niya pa in defense. Mantakin mo naman yun. That's the other issue that Di ba may issue tayo sa defense? Yes. Yung pera natin napupunta sa debt, sa interest, imbes na mapunta sa ating defense. I hope the Department of Finance and the National Treasury and the economic managers are looking at this Kasi nung panahon ni GMA or GMA ba? Yan, I think it was GMA. Nung inextend, inayos yung tinignan yung debt structure natin para malaman kung saan tayo pwedeng pumasok. Kasi na po maayos. noong panahon ni GMA, so ang laki ng ating debt burden. At ang nakita nila doon, napakalaki ng principal. Oo. Ang ginawa nila, okay, isa-service namin yung interest na yan, pero yung mga principal, i-spread out Spread out natin. nyo. Yan. In other words, gumaang po ang ating debt burden, debt service. Bumagsak sa 30%. Napakagaling nung ginawa ni GMA na yun. Nung panahon ng... Pahingahin natin ekonomiya natin. kaya yung pera, imbes na mapunta sa pagbayad ng utang, Utang. napupunta sa Magagamit, infrastructure. yes. Kaya nagsimula. Nung panahon ni Pinoy, akala natin ang problema, pera lang eh. Hindi. So nagkapera na. Napanggastos natin for our development. Okay. Ano nangyari? Hindi marunong gumastos. Inawakan yung pera. Yung mga agency. Kung saan yan, binalasa. Diyan po nga nagka-loko-loko, nag-Supreme Court and yan. everything. Pidap. Yan po, isang major event yan no, sa atin. Akala natin nung problema lang yung pera, walang pera. Hindi nagkapera na. Hindi pa natin maayos. Okay. Panahon naman ni Duterte, ang nangyari po dyan, kaya lumaki ang utang, nagkaroon na ang COVID. Bagsakan Actually, doon revenue. ang lumaki nga. Sa Doon sa lumobo. COVID, Naglobo. Doon lumobo. Ngayon, isinisisi kay Marcos. Okay. Ang problema po natin, hindi pa tayo makaangat-angat doon sa epekto ng COVID Nung hanggang lobo ngayon. na yun, lobo. Yung COVID.
So, well, but we still have to, life goes on. Yes, sinasabi life nga goes nila. on. Tama. Kailangan i-manage tong debt. How do you manage that? By becoming more efficient in the use of our government funds. And then Yan negotiate. po yung, And then negotiate. Negotiate. Pwede naman yung negotiate yan eh. rollover na lang yung debt. Hindi, at saka yung workout. Halimbawa lang, nagkaroon tayo ng mga projects, the best example being the subway. Nilagay tayo ng project, kumuha tayo ng loan. Umutang tayo. Yung utang, ang laki ng utang natin dyan. Yung pala, hindi pa natin naayos yung right of way, hindi pa natin naayos yung alignment, nagbago-bago pa yan. Bakit nagbago-bago? Di ba kahapon? Nag-U-turn. Hindi naman nagbago-bago. Nag-U-turn lang, papunta sa Alta. Yun. Ano yun? Hindi. Arta. Arta. Hindi, Arta hindi. South. Arta South. Arca. Arca, yun. Di ba, Nag-U-turn. kung narinig nyo kahapon yung nangyari dun sa hearing, yan ang hindi makukuha ng executive basically. Nagkaroon ng hearing dyan sa House. Yung nga public accounts, si Congressman Mark Santos, yung sa Las Piñas, Oo. pinagbabanatan niya yung sinasabi natin, yung river channel, etc., etc. At saka, naglagay yung alignment ng LRT1 extension, nilagyan ng Flyover ng Calax. Ayun. Yung C5 connection. Hindi Calax lang yun. Hindi Calax yun. Papunta doon sa isang city. Bilyar. Miller City. Yung sabi ni tapos sabi niya, Gibain daw yung flyover. hindi gigibahin doon kasi alignment straight yun eh. Nilagay ng bilyar? Sabi tanungin natin sa ating mga kababayan sa Las Piñas, sabi ni Congressman Mark Santos, at saka Gano'ng ka-importante ba yung bilyar? City. kaya nga sinabi ni Congressman Santos, kaya nagtataka, at that time, hindi ko makausap hanggang ngayon yung district engineer para ipaliwanag sa akin kung ano ba yung mga ginawa dito na iba pang mga infrastructure. At binarahan. Ang laki-laki. At binarahan yung LRT. Binarahan yung LRT at saka nagkaroon for the first time, nagkaroon ng ganyang kalalaking. Matapang pala to Santos na to. Oo. Kalaki. Yan ba yung tumalo kay ano? Yan yung tumalo kay... Tapos sinabi niya, at saka, yan si Mama Bear, binanggit niya. Sino si Mama Bear? Tinanong Sino? ni Sino? Congressman Ridon. Sabi. Will the gentleman from Las Piñas be kind enough to identify Mama Bear? Sabi ni Congressman Santos, at the right time, Your Honor. Alam na namin. Hindi... Alam na namin kung sino kaya si yung Mama LRT Bear. extension sa Cavite, kaya hindi... Ano yan? Nakabarad daw nga yung Nakabara flyover. flyover eh. Yun ang alignment eh. Ilan ba daw ang makikinabang doon sa flyover na yun versus ilan ang makikinabang? Doon sa LRT1. Yun yung point niya eh. Oo. Hindi masama magtayo ng flyover sa tamang lugar. Hindi naman Huwag naman sa alignment. Tapos yung river, yung Pare, sinasabi alam mo mo. ba yung mga ganyan nangyayari? Gumagamit ng power play para masunod lang yung kanilang business interest. Mabigat yan. Isang dapat problema yan Yan. na i-address natin. Malaking problema yan. Yan po corruption dyan sa mga flood control. Oo. Dapat. Dapat. Pero let's not stop there. Mas malaki pa po yung mga oligarchs. Influence over our... Kaya nang i-influensyahan sa infrastructure program. Isipin mo yung flyover. Ititira. Tapos yung river, ano yun? River channel. Oo. Tinira sa Zapote River. Sa regarding transportation po, ang DOTR maglalabas daw ng libreng discount Beep, cards. yung beep. Ang senior citizen kasi ngayon meron na Pero ang problema dyan, may mga scalpel. Oo. May mga fake na senior Ang beep cards pala. bigat na. Ang lupit ng mga scalpels na yun. Oo. Pati mga senior citizens tatagain. Right. Yung gagawin ng DOTR kasi, yung MRT 2, 1, 2, And 3. 3. Yes. Yung systems po na yan, bibigyan yung mga estudyante ng beep cards for 50% discounts. Yes. Yan. Ang problema, iyan po scalping. Ang problema dyan. We have to solve the scalping. Ano ba, sino may trabaho niya? Police?
Saan ba nagbebenta yung mga Merong scalpel? ano eh. Online. Yan, online yan. Pwedeng online. At mayroong ano eh, may service provider para sa beef eh. Yun ang workout mo. Paano ka naging student, bibigyan kita ng discount eh, mukha kang 60 years old na. Sir, nag-aaral ako. Para- Please. Ano? Maski na ba 60 Hindi, years old pero ako, kung nag-aaral bibili ako eh. ka by the hundreds ng beef cards tapos ibebenta mo resale, pagtutubuan mo ng malaki, yung mga senior citizen, yung mga student, halatang scalpel ka. Ibig sabihin, yung scalpel po, hindi magiging scalpel yan kung wala connection sa loob. Hindi makakakuha ng ganong kalalaking supply. Pwede bang, ng beef card. ano yan, one-on-one ba ang bibigay mo? Pwede kayong, hindi ho, yung isang klase kasi, ako na pinadala. Yung klase Ganon ang palusot? Yung klase namin, hindi ho makakapunta lahat dito. Kinuha ko na ho yung nila, bibili na lang daw ako. Papayagan mo yun? Yun nga yung mga issues dyan eh, sa enforcement. Kasi daw po, sa online selling yan eh. Napakadaling bumili. Di ba? Hindi, but identify yourself din eh. Doon, Saan ka ang kailangan mo ng ID and everything. national ID ni Parin Joel. Eh, sa recto lang, daming ID. Identify yourself, know your client. So, maganda po sana to, pero kailangan maiayos Sa enforcement, ang implementation sa nito. enforcement, Oo. Sa execution. May shortage nga yan eh, yung beef cards na yan. Nagkaroon? Nagkaroon ng Naku. shortage. Ano shortage? Parang 300,000. Oo. Parang na yan 300,000. Parang plaka ng Oo, motorsiklo parang plaka ng- Gano'n ba kahirap gumawa ng beef Beef cards? card. Isa pang tanong, sino magsha-shoulder ng discount? Government. Subsidy yan. Government. Yes. So, ibabawas ng LRT1 doon sa... Kasi yung LRT2, LRT3, government yan eh. So, okay sila magbigay-bigay ng discount. Yung LRT1 kasi, although government ang nagpatayo niyan, ang nag-ooperate niyan, private sector na. So, hindi mo pwedeng, baka demanda ka sa noon. Breach of contract. Arbitration. Wala sa Arbitration, yan, yari ka. concession agreement. Arbitration, yari ka. Oo. Ano yun? So, cargo yun. Wala naman share ng government doon. Ano ka ba? Paano ikakargo sa share ng government? Binigay na nga yung LRT1? LRT1 as sunk cost. Sa inyo na yan. Basta itayo nyo lang yung extension. Wala na share ng government doon. Ha? Wala na. So kakargahin nyo ng LRT1. Bakit hindi yan ang tignan ninyo at Ano bakit yung may mga share ang government, yun ang pinagbabakbakan nyo. Ito walang share ang government. Wala. Kailangan lang itayo yung... ngayon, may palusot na sila. Hinarangan ni Villar. Oh, yan. Ang laking palusot yan. Paano naman yan? Oh. Gusto na nga namin, itayo na Itayo nga yan namin eh. Hinarangan ni Villar Nandito na kami. Sino ba nagtayo noong panahon ni Mark Villar? Senator Mark Villar, ganun ba? Tanungin Hindi natin lang kay natin Congressman Mark Santos. Sino nagtayo niyan, Kong? O by insistence of Mama Bear? Oh, yan. Anak ka ng tokwa. By the way, yung sa beef cards, Ibig mo sabihin wala tayong master plan? Kaya pwede napapalitan. Napapalitan. Ayun, napapalitan. Pagdating sa Kaya mo execution, tayuin flexible. kaya mo tayuan ng flyover yung dadaanan ng LRT1? pagdating sa execution, you should be flexible. Hindi, kailangan ito. Ito na yun eh. Kumukuha tayo ng dyan eh. Itong subway na lang problem. 2030 ito na maayos to. Mag-assign daw po ang pulis bawat istasyon Ako. ng LRT1, LRT2 at MRT3 para mahuli daw yung mga scalpel na yan. Ang in charge pala dyan, Philippine National PNP, Cybercrime Group. Lalo na yung mga gumagawa ng online sale ng fake beef cards. Meron fake? Wow. Oo. Kasi pag pumunta ka sa stasyon, lalo na senior citizen ka, ubus na. So sa online ka bibili? Sa online ka bibili. Mape-fake ka na ron. Mape-fake ka ron. Which Which is wrong. Bari butok sa iba. Senior citizen na nga, PWD na yun okay, ganito na ang akin. Oo. Bakit po nagkakaroon ng scalpel? Pag mataas ang demand at mababa ang supply, halin tulad natin yan sa UAP, Ateneo Lasal. Maraming gustong manood.
kokonti lang ang ticket, limited. Magkakaroon na scalping. Simple. Dito, sa beep card, sa LRT, napakalaki na shortage. Oo. Ang daming merong gusto. Dami estudyante. Dami sasakay. That is the ripe situation. Hinog na hinog po yung pagkakataon na yan Supply and para demand. kumita yung mga scalpel. Supply and demand situation. Therefore, ano solusyon? Hulihin ng pulis yung scalpel? Yes. Pero mas magandang solusyon, isolve Solve yung yung shortage. Pwede ba yun? Baka naman pwede strategy yun. At saka yung producer, yung independent contractor ng magbibigay ng beep card. Palitan nyo na! Ayusin nyo. Pag hindi nyo kaya yan, Iba na lang, di ba? palitan nyo. Kung 300, ilang million ba estudyante? Metro Manila lang, di million yan. Million yan. Yun nga pamangkin ko sinasabi ko sa inyo na kumukuha ng medicine. Na-discover niya, LRT1 pala ang kanyang very, ang laki ng travel time na wala sa kanya. Di may 50% discount yun. Titirahin na scalpel yun. May shortage Tapos yung mga vending machine, sira. Yung bibili ka. Ha? 3 out of 5. Sira. Saan? 3 out of 4. Sa mga stasyon. Inamin din ni Secretary Bibo? Bakit napabayaan niya? Hindi, inaayos na nga. Inaayos nila. nga ni Boy. Inaayos na nila. Ni Boy Bibo. Oo. Sino ba in charge dyan? Sibakin mo yun. Di syempre, senior Secretary. citizen ka, sira. Di wala. Hindi, ang in charge yan, yung provider nga. Provider na yun eh. Di ba nga, sibakin mo? Bakit pinabayaan? Hindi mo nakikitang kausap ko ito. Ha? Yan nandiyan sa tabi ko. Yung provider. Nangako na nga yung provider na ayusin niya lahat yan. Sino bang provider kasi niyan? Yan. Kasi ito si Boy Bibo, panay press release agad Ayaw mo nang gawin yung mga dapat gawin. Solve the shortage. Ito na! Para matigil yung scalping. Camper. Ano pa? Repair all the... Elevator. Palitan mo na yung supplier kung nagluloko. Di ba? Tsaka, okay, ito isa pa. Di ba ngayon pag sumasakay ka na ng aeroplano, ito napansin ko nung lumipad ako ng Taiwan. Kaya ako, pwede na ngayon lahat yung immigration card. Yes. Wala nang binibigay sa yung physical. Wala, yan. Nandyan na. Tapos yung meron dati, counter na puro doon, magpipick. Hindi. Itong mga senior, ano na yon, inaano sa telepono yon, MSK. Dito sa atin sa LRT, MRT, kailangan pumila ka at sisulat mo pa yung number at Kaya ang hahaba ng pila. Kaya pwede mo na Pwede talagang namang i-key in sa telepono yun, walang technology. Alam mo, tatatlo lang yan. Oo. Yan linya natin. Oo. Hindi pa natin ma-perfect. Di kita Paano yan makapag- kung meron pila? na lang yung mga 10. train system? 10. Sa Davao, Oo, yan. sa Cebu, Oo. sa Cagayan de Oro, at in the future, we can expect magkakaroon ng train system dyan. O somewhere in the north, let's say San Fernando, Pampanga, Hindi, yun na lang yun. Calabar Zone. The original PNR line, baka lagyan na yan eh. Yan. Magmula yung, Damortis commuter. hanggang Sorsogon. Tapos yung commuter. Kasi, Hindi pa natin but ma-perfect. do you understand what I'm saying? May mga mesa na may mga form slip at merong mga security guard para tulungan yung senior citizen. Manual? At PWD. Diyan sa magpila. dyan, dito. Sa Lalagay mga- kasi ng telephone number tsaka pa. Grabe naman. Sa tren. Ang hirap na nga umakyat. Hinahirapan ka na umakyat. Hirap ka na Pipila nga pa. umakyat papunta doon sa train. Oo. Pagdating doon, yung discount mo, kailangan yung Pahihirapan ka pa. pahihirapan ka pa Oo, para oo. makuha. Napansin ni Boy Bibo Kaya yun. ka nga- Ayusin daw niya. Ayusin daw niya. Ayusin daw niya. Puro. Kaya nga siya nag-ocular. Kaya ni Boy Bibo. Kaya siya pumunta mismo doon Pumunta siya eh. mismo. Sa Na Taft, nakita sa niya. kanto ng Taft. Ayun. Nakita niya. Kasi wala na sa aeroplano yun eh. Hindi, alam mo, bukod sa inspection, gusto ko sana makita, magkasibakan. Kasi hindi naman titinuy ang mga yan. Hanggat nakikita nila, makakalusot naman eh. Oo, ganun nangyayari. Diba? Sa susunod, Wala ba sibakan dyan? Hindi, ang gagawin. Si Presidente nga, naninibak eh. Hindi, ang gagawin, di nakita ngayon na yan ang problema. Ayusin ho namin second, etc. Pag nagkaroon ulit ng the next month, ibitin nila ulit si Sec. Naayos na ho namin. Instead na 100 na kapila, 10 na lang ho. Ayun. Yung Meron pala, pa din. yung pala, ang dapat na solusyon, ilagay mo na nga dito eh. Lahat ng tao may telepono, kaya nga ganyan eh. Tsaka modern day. Oo.
Sinasabi natin, Or magmo-modernize di ba tayo. yung scan. Oh, Scan. scan, Ngayon sa oh. restaurant na ngayon, Oh. scan eh. Ayun, ayan, Ayan. i-scan tuloy tayo ni Winner. Na-scan tuloy tayo. Na-scan tayo ni Winner. Okay. Buti scan, hindi scam. Oo, iba yung scam. Oo. Yung scam, delikado yun. Mayroon po mga scam ngayon, isabong online. Ay. May study na tuloy-tuloy pa rin Buhay na palaw buhay yan. na Buhay na Buhay buhay na yan. buhay. Pero may element ng scams. Magpapaisabong, pag nanalo ka, hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Morning. Magandang umaga, lalo na doon sa mga tumataya sa isabong. Yan. Pero eto muna, PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Ang bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ayun. Bawat taya sa loto. Oo. Hindi bawat taya sa isabong. Okay? Mm. Meron daw pong nagsaliksik nitong isabong. Nandiyan pa. At talaga daw pong malusog na malusog ang mga manok. Maayos, ha? Oo. Maayos. Pero unregulated daw po yan. Oo. Unregulated. Kaya, unregulated, kaya pala nagkakaproblema ang Globe. Ang Globe. Ayan, no? Sabi dito, Globe drags down Ayala year on year core income. By 2% lang naman eh. Oh my God. Oo nga, ibig Hindi sabihin, kasi nawala na yung GCash sa Globe. it's not part of the Globe, ano? And hiniwalay na It's a separate universe. GCash yung ang Ah, cash cow. So, hindi na, Yun ang tingin ko I don't know. Inanalyze ba nila? it's a separate universe. GCash is now a separate universe. Kasi hindi pa nagte-take off yung broadband ng Globe eh. Naunahan sila ng PLDT dyan eh. And now, the business is, ang bakbakan na po ngayon ay ang internet, Globe broadband. Na dati yung Globe, naungasan nila yung PLDT sa text and calls. Nagbago na po yung complexion ng business. It's now really the broadband. Halamang na lamang yung PLDT ron. Meron sila fiber, signal, gano'n. Nahuhuli yung Globe doon. Kaya kailangan nilang mag-recover doon. Isama nyo na kasi Nakabawi sila sa GCash. Isama nyo kasi yung GCash dyan. Ayan. Huwag nyo papabayaan yan kasi kumpleto Andiyan yung na. sugal eh. Nandiyan pa rin na yung sugal eh. Total, hindi, pero yung value, yung sinasabi ni Parin Joel, primacy of the values eh. What? Primacy of values daw eh. What is It that? Kaya lang. directly contradicts their... Masarap bang kainin yun? Privacy? Lalagyan mo ng sausaw. Hindi pwede. Primacy of It directly values sila. contradicts their Yes. the primacy of Their- values. Ang dinig ko kasi rito sa Isabo, 2 bear ang yung pamangkin ng isang bear, at saka yung bear mismo. Meron talagang malaking dyan. Malaking operation. Okay. Although ban na to, hindi pa raw po talagang ban according to this research. So, it's thriving And it's being promoted on Facebook. Ba, iba na. Iba At na. ang ginagamit po nila yung kanilang mga pakawala. May yan, may Sa may Facebook. gateway yan, hindi ka basta-basta Through- At saka merong merong private text brigade na doon sila nagma-marketing. Ganon? At saka through Facebook. Yun ang ayon sa research. Ba, mabigat to. Mabigat. Unregulated. Wala na akong... Ang unregulated platforms daw po, mas maraming risks and potential harms to the players. Definitely. Definite yun. Yung unregulated, yung sinasabi ko kanina scam, nanalo ka, hindi mo makukuha yung taya. Kasi unregulated yan eh. Pero pumusta ka. Eh, Yan.
Paano ka hindi pupusta? Inakit ka. Oo. May mga text, may mga... Yan po ang study. Ngayon, i-relate natin yan dun sa proposal na conclave Conclave, ayan. for online gaming. Tingnan na lang natin kung ano nangyari sa Isabong. Yan na. Yan na yan. Ganyan na rin. Ganyan. Hindi ba? Pag yan, Mag-underground Kumbaga, lang yan. maghunos Lalong dili ano. po tayo. oo, relax Kung lang. may mga naa-addict, ang approach dyan ay parang yung sa cigarettes. Yes. Mag-campaign tayo against it. Hmm. Okay? At yung tax na nanggagaling doon sa e-gaming, e-gambling, gagamitin natin to campaign against it. Yan. Yan ang, Bisyo eh. yan ang pwedeng gawin. May kinalaman po to doon sa prohibition ng alak noong panahon ng US. Yes. What happened? Ayan, nagkaroon ng ano. It produced more crimes. Kaya nadya sila Al Capone, Capone. sila Lahat yan. the gangs and the gangs all here. Nagayan. May mga ano mga anak ng kumbaga yung ahas. Oo. Pag hinahiwa-hiwa mo, dadami lang yung ahas. Nagka-underground Nung nga. panahon nun. Ayun. Tapos yung mga So, enforcer, yung mga medyo- pulis, nasa mga speak-easy, kumiinom din sila. Naiintindihan ko yung emotional, yung there's Yeah. an element of Oo. anger. Yes. Doon po sa nananawagan na iba niyang Isabong. Naiintindihan ko yan. Pero kailangan po maghunos dili muna tayo. Tignan natin muna kung anong mangyayari. At saka, the reality being, ano lang yun iikot din yan Iikot lang sila. It will exist. It will exist. Dahil po may gustong maglaro. Okay? Siyempre, sino magsaserve ng gusto maglaro? Yung mga malakas ang loob maging illegal. Mag-underground. Hindi mo naman pwedeng And then that will breed more problems. Hindi mo naman pwede lagyan ng pulis bawat isang naglalaro. Hindi mo at saka hindi mo alam kung Ano yung guardian angel? Hindi mo naman alam. Bawat player may nakabantay na pulis. At saka hindi mo naman alam kung kailan siya nagkakaroon ng urge. Hindi mo naman alam yun Nagising ka. Oh, ngayon, halimbawa. Nagising ka. Magbula- Nag-jingle ka, nagising ka. Makataya nga. Ganon? Hindi, parang yung sa di ba merong ang tawag doon, yung cold, pag ikaw si sigarilyo, Oo. magkakaroon ka ng cold something. Cold turkey. Cold turkey. Ababe, ano Nanginginig yun? Walang kaabog-abog, ititigil mo. Ititigil mo. Pero, pag nakaamoy ka na naman, ito na naman. Meron kang ganun urge. Oo. May urge It happens Pero yan pong gambling, ang mga dangers dyan, yung mental health. Basically. Malaking effect, Malaking sa effect mental yan. health. So yung mga yan yung babantayan natin. Which is why education Pero kung and pong prevention is very iba important. natin, merong illegal gambling, nandun pa rin yung effect ng mental health. Of course. Do we solve the mental health At issue? saka baka mas matindi pa yun dahil hahanapin niya kung nasaan yung ano Oo. Halin. Kasi At adik madadaya pa siya. Madadaya siya. Magpapa. Ang daming Ang dami problema. Kaya maggunos dili po tayo, pag-isipan natin. relax lang tayo. Meron na nga conclave Oo, Conclave yun na yun. Ngayon. Conclave. Cardinal- Ilalak po yung pinto at hindi bubuksan nyo hanggat hindi sila nakakapag-decide. Makakakuha ng solusyon. Yung ba ibig sabihin ng conclave? Yes. Kaya imbitahin nila dapat si Cardinal David. Okay. Umattend po ng conclave yan. Oo. Doon sa Roma. Oo. Alam na Ito kung ibang paano. conclave to. Cardinal, total kayo, masyado kayong talagang hot na hot tungkol dito sa banning. Well, gusto ko rin naman yung meron matapang na ganyan. Yes. Kamukha ni Cardinal Cardinal David. David. Para magising po tayo. Kasi medyo naging talamak na tong online eh. Tsaka naging ano tayo dyan passive, napaka-passive. Ngayon po, mukhang gumaganda ang campaign nung sa Isabong. Binabakbakan kasi yung witness, si Elias Totoy. Ayan. Bakit binabakbakan yung witness? Ano Bakit na? ang witness ang binabakbakan? Kasi Bakit baligtad na ito ngayon? na nga, ito nakaka Ano na nga? ito nakaka talagang yung campaign against this effort of the government na talaga to get to the bottom of things. No. Talagang matindi. Nakita mo Bakit? kahapon Oo. ang nangyari, yung isang yung lawyer ng isang ng isang Pamilya. ng isang suspect Suspect. na M. Sergeant somebody. Isipin mo ang kanyang sinasabi,
kulang yung mga ibinigay ng CIDG na mga affidavits sa Department of Justice, etc., na dapat yan ibigay lahat sa Department of Justice para mapag-aralan the total story, etc. Ano daw yung kulang? Kalabas-labasan, yung ibinibigay na affidavit pala doon, sabi ng Department of Justice, hindi namin kailangan yung affidavit na yun kasi yung affidavit na sinasabi ninyong dapat ibigay sa amin, affidavit ng defense. Grabe naman. Grabe! defense. Pero sinasabi niya kulang, ganito. Kulang. Ang dami niya Ang sinasabi. daming Sabi ng DOJ, ba't namin kailangan yan? Affidavit ninyo yan eh. Defense ninyo yan. Dapat ibigay daw sa Dapat daw DOJ. Inuupakan ng defense itong si Elias Totoy. Elias Totoy. Elias Totoy. Siyempre, upakan siya, defense siya eh. Pero bakit kinarga ng mga jari? Ayan. Ayan. Ay, naku po. Yan. Ano ba? Ano yan, Smear sabi- campaign. Ano yan? Campaign, Sabi mo, demolition job. Innuendos. Innuendos. Oo, Ano ayun pa? na. Insinuation. Insinuation. Black Ops. Yan. Ayan. Sama-sama Ganon. mo na lahat. Huwag ka nang masyadong kabahan. Yan ba nangyayari dyan? Pare, maraming ganun. Ang sabi ng DOJ, useless naman yung mga Yan. affidavits na gusto mong Basahin na. pabor sa inyo yan eh. Babasahin pa namin yan. Sa inyo yan eh. Ah. Bigay ninyo sa West later yan. Pagdating sa court, Nakakatakot pala ditong... mabigat ito. yung, Tapos yung ano, sinong pinoproteksyonan dun sa affidavit na yun? Mga polis. Siyempre. Oo. Kaya nga malaking bagay dito sa kaso na to, yung cover-up eh. Oh, nako. Alam nyo po, pag-aaral ng mga sociologists, yun daw mga nagiging sumisikat na crime, throughout history, ay malaking kinalaman sa nangyayari sa society. Yes. Okay? It's a reflection Reflection. of what's happening in the society. Kumbaga, halimbawa, ang magandang example yung si Jack the Ripper. Eh. Okay. Hanggang ngayon po, pinag-uusapan pa yung Jack Pinag-uusapan the pa siya. Ripper. Fires up the imagination. Yung Jack the Ripper po kasi na yun, yung istoryang yun, ay because of the huge gap between the rich and the poor. Yan si Jack the Ripper, pumapatay doon sa mahirap na area ng London. Okay? Kaya it captured the imagination of the world. Of the whole world. Pare, hindi lang naman sa England dyan na Nangyayari. naging sensational eh. Diba? Yung si Jack the Ripper, pinapatay niya mga prostitute. Yung mga prostitute na yon, hindi talagang prostitute. They're ordinary women na walang makain. Meron silang trabaho, pero yung trabaho nila, it's not enough to feed themselves or to house themselves. Homeless sila and everything. Naging prostitute. Pinapatay yan ni Jack the Ripper. And therefore, reflection niya nung kahirapan. That was the time, yung Victorian era, Masyadong na napaka-sosyal. Napaka-prim and proper. Dapat. So, na-capture yung imagination. Ibalik natin sa Isabong. Bakit na-capture ang imagination natin, itong patayan na to? Because of the cover-up. Alam natin, yung mga pag nagkwekwentuhan yung mga reporter, police reporter, maski noong unang panahon po, ang patayan ng mga police, kumbaga may bago daw commander. Bago assign ako dito, anong regalo nyo? Yeah. Mamayang gabi, 3 patay. Ganun eh. Ang mga kwentuhan ayoko maniwala eh. Pero ganyan po talaga ang culture. Therefore, itong nangyayari sa Isabong, ganun na nga, kultura. ganun na nga yung culture ng patayan. Bakit ang napakadaling i-cover up ng pulis? Hindi sila nangingimi. Grabe yun, ha? Ang mas malaking rito, yung cover up. Sila na nga pumatay eh. Tapos yung mga amo nila, i-cover up. Paano yun? Di ba it's a reflection of what's going on in society? Na yun dapat na magpo-protect sa atin kasama sa crime. Wala man lang isa o dalawa na kumalas at hindi. Isiwalat yan. Meron. Pero tumahimik. Oh, Meron. tahimik pala. Pero tumahimik.
Yun na nga yung sinasabing cover up kasama. Pati yung mga ano ngayon, iniisa-isa sila yung mga pamilya. Pamilya. siyempre, Dati naman, inisa-isa na sila. kung sino man yung nagutos, Kaya kami mga bumaliktad eh. kung sino man yung nagutos, gumastos na rin doon Oo. sa cover up. Di ba? Hindi naman pwedeng cover up lang yun for the sake of Hindi. meron na rin gastos. Yeah, pero matagal-tagal pa tong ano na to? Itong Oo. kaso na to. Hindi yan bibitawan. Ano pa po yan? Kung saan pa po aabot yan. So, kita mo headline ng Grabe. ng Philippine Star? CIDG hid affidavits Oh, nakita mo. versus Patidongan. Antindi niyan. Ha? Dumating sa ganun. CIDG hid affidavits versus Patidongan. Oh, hanip. Headline ng Philippine Oo. Star. Di ba nakakahiya yan? Mm. Uy, di ba kayo nahiya? Mahiya naman. Kaya naman kayo! Grabe. Bakit kaya nangyayari yan? Bakit nangyayari yan? It's a reflection po of our society. Okay ba yan? Mhm. Okay. Ngayon, education naman. Malapit na tayo kasi medyo vamos a splitar ako yung education po, ang sinasabi ni Angara, hindi daw kakayanin ng gobyerno i-solve mag-isa ang classroom shortage. Oh, matagal na natin sinasabi. Although, kung gagawin yan, matatagalan. Pero sinasabi niya, ang kailangan po dito, immediate na solution. Masolusyonan na yung classroom shortage. Kung gusto po natin mawala yung learning crisis. How do we do that? All sector effort? Ano ibig sabihin nun? Yung mga yayaman, Mag-ano na kayo, mga bayad contractors naman kayo na ng tax, hindi ganon? kasama yon Kasama yun. para magkaroon ng revenues. Pambayad dito sa mga Hoy! Mayaman naman kayo, bayad kayong tax! magta-turnkey project Ah. ng classroom. Pero may mga halimbawa, yung Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Nagdo-donate sila. Ang dami na naitayong classroom yan, pare, on their own. Bakit kayo may ibang organization? Kami, ang Rotary Club namin, naka-4 kami na classroom. Napakaliit namin Rotary Club. Oo. At mga ordinaryong tao, wala namang mga tycoons, walang mga executives doon sa amin. Mga ordinaryong tao lang. Pero we made the effort. Nakapagtayo kami 4 na classrooms. Yung mga ganyang pwede ba yung mangyari? Paano pa gagawin dito, Jonathan? Hindi, ito. Magtatayo kami ng dedicated company na kasama dyan for purposes Yung of... gusto ko sana yung sinasabi mo Merong magtatayo Mag-ano siya, yan. to turnkey siya. Kaya Turnkey. advance niya na. Tapos i-advance Turnkey, siya, yes. babayaran. Wag di natin patulan yun. Ay, nako. Sinagasaan mo naman yung Mga kontraktor. contractor. Ay, hindi. Pagkakakitaan ng mga... Hindi na raw DPWH ang magtatayo ng classroom. DepEd na. Hindi na raw. Ayaw na raw nila na DPWH. Dahil, ewan ko kung matutuloy yun. Matutuloy kaya yun. Hindi, tignan ninyo na mabuti. Do you have the capability? I-turn over nyo na yan. Come out with a program na inviting turnkey contractors. Ano By yung area. arrangement dyan? By area. Halimbawa, kung ayaw mo ng national, kasi nagkakagulo kagaya nung nangyari doon sa health facilities na national, gawin mong local. Halimbawa, local government, baka meron kayo dyan magaling na ito yung standard natin na classroom, ito yung magkaanong presyo, baka meron kayong contractor dyan na ibibid out natin in your district, division. Basta There are 100 classrooms that will be needed in this particular division. Okay. Isang maliit na contractor na kilala dyan sa area ninyo at lahat, kung gusto niya, i-turnkey niya. Basta ito yung price. Ito yung price, ito yung tsaka mode, ito proseso, yung design, bidding, etc. Yan na. Everything Isa is lang yan. transparent. Baka Alam yan natin nga kung solusyon sino. eh. Oo. Kasi kung aasa sa budget, Ay, wala baka it yun. will take 20 years. Oo. By that time, wala na. Lalo lumalala. Madadagdagan yan. Madadagdagan. Yun, nadadagdagan lang. Oo. And this frees the government up dun sa DA, Department. education, Oo. sa teacher training, Yes, lahat na. digital, Okay. dun mo, Kakausapin ano ko yan, na.
For example, yun na nga eh. Tuloy ngayon, pumapapil to si Bam. Dami sinasabi. Ano sinasabi? Kung ano-ano eh. Ang dami yung EDCOM, kung ano, Wala. ang dami daw. Classroom nga, baguhin. very basic yung problema eh. Parang yan yung isang classmate ko dati sa college. Di, puta, napaka-ano tayo, napaka-bagsik ang ating, bagsak ang ganito, ganyan, etc., etc. Ayaw namin to, dapat ang tuition, ganyan, etc. Sabi sa amin, Brad, pwede ba, total, nandyan naman kayo sa council, baka unahin muna natin yung ating, sitwasyon pagdating sa toilet. Kasi, baho eh. Baho ng toilet Eh, eh. binabagsak- kung ano-ano tinitira mo. Ibabagsak natin lahat ng mga ito. Yan ang dapat natin sigurong bigyan ng issue muna. Yun daw kasing mga mga estudyante natin, aisle students. Yan sabi ni Bam. Aisle students. Nasa aisle, walang desk. Oo nga, alam namin yun, boss. Kaya nga sinasabi natin 16,000 classrooms. Hindi! Ang natin eh. Bakit? Gusto kong yung issue na yun. Nasa aisle. Aisle. Marunong ka pa. Opo. Meron akong katawa-tawang nabasa eh. May lawyer, nag-submit sa Sandigan Bayan ng pleading. Gumamit ng AI. Oo. Nabuko na Sandigan. Paano na po ko? Nabuko na Sandigan. Kasi yung justice na nabasa yung May mga errors doon sa citations na sinabi. Hindi perfect yung AI sa ganyan eh. Kung ano-ano sasabihin yan eh. Hindi mo na chinek. Ayan. At inamin nitong lawyer, babae, na Kinuha ginawa nito. niya yung kanyang Pleading. through AI. Yung AI will only help you and enhance your capability, etc. Pero you have to check it. Meron Yun. dapat. Hindi naman sinasabi huwag kang mag-research. Ang research po, Aid yan. katulong nyo Katulong yung nyo. AI. Pero hindi mo pwedeng to Yung rely AI. completely on AI. Okay. Siguro sabi ng justice, logo ito Buti hindi na-disbar. Oo. Mali-mali daw yung citation Kaya ng naman, AI. Kaya nabuko. Logo ito Ang pinag-uusapan namin kaso, totoo, okay, ganito, exactly the same, etc. Pero you are citing citations from Afghanistan? Ano yan? This is not relevant to this case. Ang kaso po nito, yung Dennis Cunanan, na dating TRC Deputy Director. yes. Okay. Ang kaso niya, malversation at saka graft. Yung kanya abogado, nag-cite po ng mga quotations, mali. Kakatawa naman. Buti hindi natanggal sa bar yung abogado na yan. Parang pledge. Alin? Ganyan yan, Alin? Alin ang ganyan? Plagiarism ba yan? Dennis Cunanan, why are you referring why are you citing something that's not even relevant to this case? Ito yung item, yung sinasabi ni Sani Angara, dapat daw yung construction, hindi exclusive sa DPWH. Turnkey na Ito lang, yung sinasabi mo nga, na pwede na. Pag turnkey Or na, the local government Yes. units, LGUs, or civil society organization. Okay? Pwede ba yon? dapat ganun na. Ipaluwangan mo na yan. Baka may batas naman laban dyan na... Hindi, turnkey, walang batas doon. Parang PPP yan eh. Oh, Ano PPP? Public-private partnership, yung turnkey. Meron ba nun? Yeah. baka there should be strict PowerPoint government presentation. Akala ko ano lang yun katang isip. Ano, PowerPoint presentation, PPP? Parang gano'n hindi ba katang isip lang yun? Okay, punta tayo sa health, gusto nyo? Kasi problema pa rin po itong leptospirosis. So sabi po ng Department of Health na dinimanda sa nireklamo sa ombudsman ng isang anonymous Oo. Na pinatulan, ng media. Sabi po ng DOH, yan pong mga leptospirosis, nagtayo sila ng mga fast lanes. 49 hospitals. 49 public hospitals across the country.
Kasi nakita po nila, hindi lamang ngayon yan magkakaroon ng ganyang klaseng dami. Halos ano na to eh. Halos epidemic. Oo nga, kasi Sa dami. kasi Hundreds. bahang-baha ang Pilipinas. Libo nagkaka-leptospirosis. Okay? Hindi mo naman pwede sabihin, patayin natin lahat ng aso, pusa, daga. Hindi Pwede. naman. Kailangan po, yung response, yung medical response, sagot ng DOH. Okay. Yung sagot ng to prevent it, prevent the flood. Oo. Sagot ng iba yun. Hindi na ho natin mapigilan itong leptospirosis kasi baha na ang buong Pilipinas. Okay. So, nagtayo sila ng State to. Di ba? meron daw fast lanes for leptospirosis. Kung sakali lang, sana wag. Magkaroon kayo ng ganyang problema. Alam nyo na merong fast lanes. Pwede kayong pumunta Huwag ron. kayo doon sa kusasan. Tawag nito. Ibang hospital. Sino-sino daw ba yung may mga fast lanes? Alamin nyo po. San Lazaro, East 49. Avenue, 49. 49. All over the Quirino Memorial, Dr. Jose Rodriguez, walang Paranaque pa rin, no? Pare, mukhang ayos na ayos ang Paranaque. Mukhang ayos na ayos. Siguro ay Ang dami hospital ng Paranaque, maganda na. Pag Baka. ngayon, no? Baka. 49 na yan, wala pa rin Paranaque. Ano ba nga naman? Kong Brian, tignan mo na. Tingnan mo na. Ayos Baka na, may siguro, may issue. hindi, baka sa hospital ng Paranaque, yung mga mabibigat na cases lang. Oo. Ha? Ito, leptospirosis lang. Baka sa Olivares Hospital nilalagay yan. Doon dinadala. Pwede. Doon na pupunta yung budget ng, hindi naman yung siguro. budget ng city. Kasi walang laman yung Walang laman hospital yung ng OPAR Paranaque. Yung OPAR. Immediate Sabihin, punta ka sa Las Piñas, sino sasabihin sa'yo? Nakakamatay yan, leptospirosis, immediate medical attention Attention, po. yes. Kaya nga nagkaroon ng fast lanes. 49 hospitals. Alalahanin nyo yan, mga kababayan. Immediate po ang medical attention na ibibigay sa inyo sa fast lanes. And therefore, wala nang cheche buret. Ano ba tawag cheche buret? Oo, wala nang ganun. Isang beses kasi, meron ako nagkaroon ako ng stone. Sakit nun eh. Siyempre. Pasok ako sa emergency. Aba, ini-interview pa ako. Ang dami pang tinatanong. Ganon. Sabi ko, gamutin niyo muna ako. Mamaya ako sasagutin niya mga tanong niyo. Hindi sir, gusto na yung malaman kung ano talaga kayo. Putya pa, 30 minutes na ako dun eh. Gumaganong-ganon. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Alokasyon ng confidential at intelligence fund sa ilalim ng 2026 national budget pumalo na sa 10.7 billion pesos. OVP zero budget sa susunod na taon. Bakit? Alamin natin sa report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Aabot sa 10.77 billion pesos ang confidential at intelligence funds o CIF sa ilalim ng panukalang 2026 national budget. Ito ang sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na mula sa naturang halaga 4.368 billion pesos ang confidential funds habang 6.398 billion pesos naman ang intelligence funds. Ayon kay Pangandaman, ang 10.77 billion pesos na CIF para sa taong 2026 ay mas mababa ng 11.18% kumpara sa 12.1 billion pesos nitong 2025. Pinamataas ang CIF ng Office of the President na nasa 4.5 billion pesos at nasa 1.9 billion pesos naman para sa Department of National Defense o DND, habang ang nalalabing pondo ay paghahati-hatian ng iba pang executive offices. Samantala, hindi naman nabigyan ng alokasyon at zero confidential funds para sa 2026 ang Office of the Vice President o OVP. Kasunod na rin ang kontrobersyal na issue ng CIF ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang naisumite na rin ng DBM sa Kamara ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP. Nasusuriin naman ng Kongreso bago pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak naman ni House Committee on Appropriations Chairperson na si Micaela Swansing
Nai-assess at bubusisiin nilang mabuti kung ano-anong tanggapan ang nararapat na mabigyan ng CIF batay na rin sa itinakdang kriteria. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Proposed budget para sa pasweldo at iba pang benepisyo ng mga kawani ng pamahalaan sa susunod na taon aabot sa higit 1.8 trillion pesos ayon kay PBBM. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdez. Inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 27.7% ng higit 6 na trilyong pisong proposed budget para sa susunod na taon ay naka-allocate o inilalaan para sa pasahod at ilan pang benepisyo ng mga kawani ng pamahalaan. Nakapaloob ito sa budget message ni PBBM na kung saan kabuang 1.8 trillion na pesos ang alokasyon sa sahod at mga benepisyo ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Nabatid na saklaw ng proposed budget para sa mga civil servants ang pensyon at iba pang kompensasyon para sa mga ito. Sa nabanggit din na proposed budget kukunin ang pondo para naman sa karagdagang 32,916 na mga teaching positions at 32,268 na non-teaching positions. Abot naman sa higit 15.4 billion pesos ang pondo para rito. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa impilang may todong as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga kawani ng pag-ibig umaapela kay Pangulong Marcos na imbestigahan ang 6 billion peso investment nito. Detalye mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Umaapila ang mga ordinaryong mga manggagawa ng Pag-ibig Fund na imbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 6 na bilyong pisong investment na sinagawa nito sa isang naluluging construction company noong Disyembre 2024. Sangayon sa mga manggagawa, tahimik anya ang management ng Pag-ibig Fund at ang 6 na bilyon ay buhat sa pondo nito at 5 ay galing mismo sa Pag-ibig Fund at 1 bilyon naman ay galing mismo sa pondo ng Pag-ibig Provident Fund at isang internal investigation anya ang ginagawa na inilunsad 1 linggo na ang nakalipas, subalit napakabagal at wala silang nakikitang magiging resolusyon sa questionableng 6 billion na Pag-ibig Investment Fund. Napag-alaman din ng mga kawani na hindi aprobado ng Board of Directors ang nasabing pag-release ng 6 na bilyong pisong pondo ng Pag-ibig. Katulad anya na nangyari sa GSIS na kung sa at OWA kung saan ay 1.4 billion ang ininvest ng walang approval ng board, subalit ito ay agad na nadesisyonan ng ombudsman. Gayunpaman, ang mga ordinaryong manggagawa ay umaapila kay Pangulong Marcos na sana ay maimbestigahan sa lalong madaling panahon ang sabing questionableng investment ng Pag-ibig. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIZ. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pabalik ang karambola sa Aliw 23. Ito po si Joel Aksamana. Kasama natin si Kong Jonathan De La Cruz, ang ating kaibigan, si paring Conrad Banal. Ay, meron lang mahalagang misyon. Yes. Dali-daling Kailangan umalis. niyang, may mga kailangan niyang kausapin at napaka-importante yung pag-uusapan na yan dahil tungkol yata dito sa mga infrastructure projects ng government. Importante yan. Napaka-importante niyan. Laki-laki ng ating mga budget palagi sa infrastructure, paring Joel, at gusto nga natin catch up tayo pagdating sa requirements sa infrastructure kasi yung ating mga karatig bansa matindi ang
Hindi, Abante. yung kanina Abante sa atin. pinag-uusapan natin, nalungkot lang ako yung dun sa yan, yung infrastructure natin sa train, yung Oo. inaayos ngayon ni Secretary Vince Dizon, Oo. yung beep card para Oo. sa mga senior citizen. Doon isipin mo yun alam mo sa ibang bansa, hindi mangyayari yung vending machine yan. Kung napadaan ka sa mga train sa Tokyo, ang daming taong dumadaan doon. Oo, They cannot afford na merong sira ni isa ron. Sa atin, 3 out of 5 sira. Ganon? Tapos dahil doon, Ano yan? umahaba yung pila. Bawat istasyon kasi Oo, mayroong ganun eh. oo. Then yung beep card naman, may thriving scalping pala niyan para sa Scalping business. Oo. And finally, yung mag-a-apply ka ng senior citizen PW ng beep card, nandun pa pala tayo sa era na parang immigration card na kailangan magmemesa, Oo. pipila kayo, pinipilap niyo yung pangalan at telephone Ang number. hirap nun, ha? Yun Samantalang ang ini-scan na ngayon yan sa airport hindi na kailangan. Wala ka pa sa airport, actually pinipilap mo na sa telepono mo, Oo. nasa hotel ka pa lang Di ba e-travel? Oh, Meron e-travel, tayong e-travel oo. eh. Ay, naayos na nga nila yan. Naayos Para na. pagdating mo sa airport, pati immigration Diretso ka mo, lang. diretso ka na. lang. Oo, kiin ka na. Mabilis. Well, anyway. Bakit? Yan siguro ginagawa naman ni Oo. Secretary Dizon. Hopefully, Oo. maayos natin yan kasi meron naman tayong outsourcing diyan. Meron contractor sa pagdating sa mga beep card at lahat. Malaki nga kinikita ng mga yan eh. At lahat kasi nandiyan nga 300,000 ang supposed to be diyan sa MRT3 paring Joel. At 300,000 minimum ang sumasakay dyan. Gumagalaw. Yung LRT1, halos ganun din. Yung LRT2, halos ganun din. Ang laki niyan. Almost, we are talking about almost 900, 800,000 a day ang pasahero. In which case, dahil nga ganyan, you're moving people Oo. Systems Dapat, management yan. ano Hindi ka? mo pwedeng sabihin na dati sinasabi lagi, kaya pati yung mga train laging Oo. dahil maraming sumasakay. Talaga maraming sasakay. kaya nga mass transport po ang tawag dyan Kasi kung lahat naman yan magsasakyan, kanya-kanya wala yun. sasakyan, Traffic tayo ang naabot natin. Oo. Yan, infrastructure. The other thing, yung binanggit mo yung sa mga eskwelahan, yun bakit ba hindi, yung school building, Oo. paggawa ng mga paaralan, dahil lagi tayo nakabacklog, pwede palang gano'n na merong Kung ako magta-turnkey na foreign Oo. investor, paano ba yung Or sistema local. ulit? Maski na local. Kahit na local. Oo. Sila unang maggagastos, igagawin na nila yan. Yun ang turnkey. And then, over a period of time, bayaran mo yan. 5 years Oo. halimbawa. 5-year payment, pero gagawin ko na ngayon. Gagawin mo na ngayon. Oo, yan. Hindi to yung ini-inaugurate na nagre-ribbon cutting ka o Oo. naglalagay ng kapsula. Hindi, talagang pag Ito in-inaugurate, At saka pwede naman gawin yun. in terms papasukan of- na ng estudyante. Yes. In terms of reference nun, paring Joel, iisa lang. One size fits all in effect. In effect, 'di ba? O ito ang dimension bawat isang classroom ganito 70 square meters or whatever, 100 square meters, merong banyo, lahat. Ito na 'yan. Oh, 'yan ang workout mo na. And then, pwede mo nang iano 'yan. Kung ako si Secretary Angara, I will request I will request authority from the President na itong gagawin natin para magkaroon may sariling design, isa lang yan, may depende na lang sa sitwasyon, babaguhin mo ng konti yan. Kung halimbawa nasa bundok, ito yan. Kung ikaw ay malapit ka sa flood-prone areas, ito yan. Of course. Yung design mo yung design mo climate adaptation. Adaptation. Naka-adapt. Pero, yung costing mo, ganito na rin. And then, pwede mo, yung binanggit mo kanina, pwede mo nang sa LGU, ganun may bidding na sila doon kasi Kung ako- kanilang sitwasyon, Yes. kung ano ang kanilang... Kung ako, kausapin ko sabihin ko kay Presidente, Sir, bigyan nyo na kami ng authority. I will talk with Secretary Remulla para pwedeng LGU base yan. O pwede rin naman, isang cluster, halimbawa region, yan. Kung itong kumpanya na ito, isa conglomerate, local, kaya niya mag-finance, yun na. Workoutin mo Ang na yan. tanong ko dyan, baka naman may baka dati ng ideya yan, dati ng konsepto, but ang balakid dyan meron tayong mga proseso sa pamahalaan, sa audit, sa COA, whatever, na bawal yan or something. You get everybody on board na. Yun ang ibig sabihin ko. Okay, pag nag-turnkey kami, ito ang gagawin, okay ba ito? Does it conform with
this particular action plan, does it conform with the relevant regulations or the law? O di yun na. I see. After a while, tapos na. I see. Wag na tayong every year, kailangan ba DPWH o DepEd ang mag-implement? Ang gulo Laging na. ganun. Di backlog ka ng Sinong backlog. gagawa? DPWH, DepEd. DepEd, ano ba? Di backlog ka ng backlog, di ba? Para rin yan yung palagi natin sinasabi yung nga sa inyo, paring Joel, na pwede ba yung distribution system ninyo para sa seeds at saka para sa fertilizer, i-devolve nyo na yan kasi may mga supplier naman or ano na pwede kayong makausap in each and every town. Halimbawa, ang regional office sa Camarines Sur ay sa Pili. Halimbawa, alam naman nila kung ilan ang makukuha ng Camarines Sur province for seeds at saka for ano. Di-distribute Alam mo na na. nila yung production Alam mo na figures yan. talaga or potential production Per figures. area, doon. di ba? Parang pinahihirap pa nila yung magsasaka, kailangan mag-apply Parang pa, sinasabi mo- sumali pa sa kooperatiba, Oo, kailangan bumiyahe pa ng Pili, mula Del Gallego, ang hirap eh. Nung ano. Ibigay mo na yan. Kung halimbawa siya ang may-ari ng 500 square meters na lupa na farmland, ibigay mo na kung anong klase para sa 500 square meters, di ba? Pero ito, pinag-usapan natin kanina, education. Dito medyo ipipihi tayo ng konti. But it's a bit of a positive story. It also shows na gumagawa ng paraan ng ilang ahensya natin sa gobyerno. Okay. Meron kasi akong estudyante dati, nakwento ko siya. Taekwondo? Taekwondo dati, varsity player ko to sa National University. Talaga? Magaling, babae. Babae yan. Ang nangyari, some of them, and this happens nag-graduate na sila sa university ng isang 4-year course, a liberal arts course, yung iba. At naisip, papasok sila sa armed forces. Babae ito, pumasok sa armed forces. A number of them, they go through the different Yes. armed forces. May army, may police, may... Eto, Coast Lieutenant- Guard, Marines ang pinasok nila. Okay, Navy. okay. Coast Marines. Guard at Marines, ano yan eh. Well, Marines, Navy. Navy. So, and I haven't been in touch with her for a long time. Nagkataon na nagkita kami last week dahil gustong mag-exercise hindi na siya nagta-taekwondo. Tumaba na nga yung bata. Tapos ayun, nag-practice siya din. Yung pala, she's already mataas na ang posisyon niya na Kapitan na ba yan o major? something like that. Na-destino na siya kung saan-saan, pati sa Mindanao and all that. But now, nag-starting, I think, last year, she's a law student in one of a major law ganon? institutions. Ano At may yan? ilan sa kanila, scholar sila Scholarship? ng Navy, ng Marines. Meron din taga-Marines eh. Sa scholar sila ng armed forces. Armed Forces for Law. Sabi ko, that's good. Magandang career path yan. But then, kinwento niya sa akin, kasi alam mo naman tayo, taga-Karambola. Nagtatanong ka? Nagtatanong ako. Siya naman, kinikwento sa akin. They have been encouraged pala to go into that track dahil promising siya eh. Yung maganda yung kanyang academics. Nag-university siya. At napansin naman na magaling siya sa administrative at yung sa academic work. Pinag-encourage siya mag-law. Well, pinag-exam pa rin sila. Nung ilang kasama niya, may taga-Marines, may taga-Army. At naglo-law nga sila. Pero ang track talaga ay gusto kasing i-boost ng armed forces ngayon. Yung kanilang Judge advocate group or something. Basta sila yung may legal arm talaga. Ang lahat ng armed forces sa buong mundo. At tayo, pinatter natin sa US Army to eh. Meron tayo niyan. Meron. Alam mo kasi paring Joel, sa armed forces, they have an accountability and legal system. Right. Independently of the regular, meaning fiscal, etc. and everything. Sa kanila kasi may court martial. May court martial. Yeah. So ang ginagawa ng Jago at itong legal, sila yun. they investigate yung mga nagkagulo, so within the armed forces, the different branches. If you are in the active service in the armed forces and you committed certain crimes or whatever, i-ano ka dyan, committed to barracks ka and then kakasuhan ka. Because meron silang court martial proceedings. So kailangan nila yan. Nila. Siguro a bit of history kasi ang armed forces, yung Jago siguro, malamang inisip ko, it's been a long
institution na yan. Dyan sa, Judge Advocate oo. General Office, Right, because right. you cannot afford in the armed forces to have people na walang accountability Oo, o hindi man lang maparusahan, etc. Oo. if you have committed Pero ang something. point ko kasi, kumbaga sa parang, sabihin natin engineering, or even sa law, dito, there are now, well, it is a hallowed tradition, institution na Yes. you have to go with the times. The modern intricacies ngayon siguro of law, different Breach. jurisprudence. Halimbawa, Kumbaga ganito sa lang. engineering, kailangan nag-modernize din kayo, di ba? Breach of military discipline. Halimbawa, ikaw ay nag-awol. You are in the active service. You will be court-martial. Right, oo. Oh, kung hindi ka, ang una muna dyan, at your unit, ano ka na doon? Didisiplinahin ka. If your breach or your crime is more than that, papunta ka na sa court-martial. Right. Confined to barracks ka na dyan. Oo. Titirahin ka na Ngayon, doon. all this, Kakasuhan ka. ostensibly, ang nangyayari ngayon ay they're bringing in new blood. Kailangan ng mga young, To beef promising, up the to Jago. beef up the Jago. The At Jago. mga, siyempre, dapat ito, armed forces personnel to. Hindi Yes. ka na makukuha ng abogado Ay, mula hindi. sa labas. So, hindi nga ganun ang sistema eh. Oo. Is the armed forces, they are the prosecutors. At the same time, mayroon din defense. Right, meron din defense. Na, military rin yun. Think of kayong mga taga-subaybay ko, napanood nyo yung A Few Good Men. Yan, pelikula ni ganyan, Tom yan, Cruise, Jack Nicholson, Yes, Demi yes. Moore. Yun that just shows you na kailangan magaling din yung mga abogado with Pareho. pareho. The Kasi prosecution and the defense. Oo, hindi pwede dyan na sinauna ka Jurassic ang iyong mga Oo. Now, nabanggit lang ko lang to kasi sabi nga nung aking itong former student, dahil kwentuhan kami, nagmerienda kami, na ikwento sa kanya kasi nung isa sa mga, meron na siyang mentor, sponsor. Now, one of the things is that gusto nilang i-boost nga yung capability ng Jago and all Kailan that. yan? Especially nung nangyaring recently. Alam mo kaya paring Joel, kaya medyo na-downgrade ng konti yung Jago. Because Bakit nga ba? during martial law, nagkaroon ng military courts. Yun, nagkaroon ng military courts. Nagkaroon ng masama. Na-politicize o? Na-criticize. Na-criticize. Because ang sinasabi nila, parang nagkaroon ng parang overreach or something. So, medyo na-downgrade ng konti. But it's good that they are beefing it up They're now. beefing it up. Because, especially at this point, ang daming interest na pumapasok in the armed forces. You cannot afford to have breaches of discipline. Right. Yung conduct dyan, kailangan maliwanag na maliwanag. Because you are talking about people with arms. May armas sila. May armas As sila. opposed to ating civilian population na wala. In the case of the police, for example, they have two disciplinary units. One is the Internal Affairs Service within the IA. police, IAS. IAS, And then there is the police of the police, which is the NAPOLCOM. Napolcom yan. No? Yan. Pero ito, sa armed forces to. kasi, wala silang ganon. At That's why the Jago is very critical. At nabanggit nga sa akin ng aking estudyante. Well, of course, all of this was in confidence. Kaya akong banggit yung pangalan niya. At marami pala talagang kasong nangyayari. Marami. All over the country. Kasi, marami. At case in point, ito nga nangyari ditong yung kay, ito yung former Presidential Security Group, PSG, commander, si General Jesus Durante, the third, if you remember that. Oh, yes. A celebrated case yan. Celebrated case yan. Kasi nandoon siya sa Davao. He was the commanding general of the 10th Infantry yata or 11th Infantry Division based in Davao. Now, if you remember, ang nangyari dito siya yung naakusahan na pinapatay niya yung kanyang girlfriend. Ginamit niya girlfriend, yung businesswoman at model si Yvonne Chua Plaza sa Davao City in 2022. Yes. Noong inimbestigahan, nagamit yung unit niya. Yung unit niya kasi, sabi nga nung aking estudyante, ito naman mga sundalo niya. Alam namang unlawful order, sinunod talaga na inops talaga, in operations nila at talagang pinatay, niligpit. Nagkaso yan. Nagkaso sila. And na court-martial to in violation of Article 196, conduct and becoming an officer. Dalawang kaso niya. One is the military, the court-martial. The other one is may Article of War pa. Article of War.
The other one is civilian courts. Oo, yan. So Yan. talagang matindi yung kaso ni General Durante noon sa Army Infantry Brigade siya. Yes, No, yes. anong nangyari pala? Na-acquit pala to. Sa no? court martial. Sa court martial, acquitted siya just this year, early this year. At ito nga Pero yung na-confine to barracks siya Pero at saka confined to tinanggalan barracks. siya ng Oo. ng command. At that. tinanggalan siya ng command. But dahil acquit siya, technically he could be reinstated in the benefits at command. He can actually get active command. But that one is being decided pa ngayon. Ngayon kung ano. But dahil nga, pero yung kanyang mga tao, meron siyang dalawang na-acquit na kasama yatang subordinates. Pero yung iba ay Nandun pa. nandun pa rin. Talagang Nakakulong sa nakakulong military. pa rin sa military while he is free. Ganyan. Now, ito na nga yung parang sinabi nung aking estudyante. Na, Pero siya, he Oo. will still have to face he will his still have to face civilian. meron pa siya. At na-reprimand lang pala siya. And dahil, because of the reprimand, disqualified siya sa designations ng positions of major responsibility, whatever that means. So, pero ang point nung aking estudyante, because of that nga, sabi niya, i-confide Dumadami daw ba? Oo, ang mga problema dumadaming sa ganyan. military? At parang hindi naman, sa kaya pa naman ng Jago and all that, but Yes. they need new blood. They need Yes, to infuse new blood, the mga fresh, passionate young officers to actually assist in the legal responsibility. And make nito. sure that the discipline Oo. needed in the Kaya armed sinanong ko, forces. bakit? will be Malaking enforced. problema. Sir, ang daming ganyang problema. Dis- Kasi discipline. na-destino na itong estudyante ko kung saan eh. Sa north, sa south. It is a problem. And Ang kagandahan naman na-recognize ng leadership. Yes. Na kailangan mag-infuse tayo. Kaya nga ito nga, scholar tong aking estudyante. And there's several of them nga mula sa iba-ibang branches. At yung kanilang university, magaganda. Dito, kilala ko yung mga university. Law school talaga. Night school, she attends 5 nights a week, bro. Talagang, Mabuti naman at may transportation pa. Tayo talagang, Mabuti naman at meron ganyang programa. may ganung programa. And Because, sabi ko nga, this is good. This is you have to make sure that the optimistic, oo. institution lives Oo. to its mandate. na may ginagawang paraan talaga ang armed forces na hindi tayo, we're not going to continue with this problem. Ayusin natin, nalagyan natin ng mga bagong tao. Yan ang dapat na ginagawa. Dapat ganyan ang Sa sana bawat sa agency. bawat Maghanap ka ng agency. paraan. Do not wait for do not sit on your do not wait for anything to happen pa. I-anticipate mo na. Yung mga iba naman, super anticipation. Hindi pa naglalagay ng budget para sa flood control Ako, na ayun wala ang na, hindi naman flood prone area. Which reminds me another thing, bro, na dahil itong daming ang issue, corruption and all that, Oy, ano yan? ba Ano yun? yan? 59 pa lang 58 pa lang. Ano yan? Ba't nagbibip na, direct? Nandiyan na ito kasi na. pala yung mga Kaya pala. Tsaka na lang natin Basta pag-usapan yan, mga dapat blazer. i-describe muna natin kung I-describe sino yung papasok. Oo. Hindi, babanggitin ko sana kasi meron akong kaibigan, ito'y great-grandson, tama ba? O siya yung apo talaga. Nung dating Eulogio Amang Rodriguez. Rodriguez. Sineselebrate nila something, hindi death anniversary or birthday. He has some achievement na ginawa sa within their family. At kinikwento niya, alam mo, Sir Joel, yung aking lolong yan, grabe yan. Kasi Mr. Nationalista Party Yes, yan. Hindi Eulogio Amang Rodriguez. At saka talagang straight as can be. Yes. In fact, ayaw niya yung nung namatay na lang siya, tsaka pinangalan yung mga all sorts of Ayaw those niya things. yung mga ganon. Meron siya sinabi na kanyang mga anak at apo, walang ipapangalan sa inyong kalye or anything kahit na ano. And that's because, yun na nga, a stickler for the right processes. Hindi, sa mga ganyan. ibang politiko matatanda nung araw dati, noon, ibang ano? mga matatanda. Siya pala politiko. ano pala yan, ano? Ang dami Senate President yan. Hindi, pero before that, nag-local, Montalban, lahat. Rizal. daanan niya lahat, ano? At saka Paano siya napuntang Marikina? Ba't nagkaroon ng Amang dati Rodriguez? the rate Amang Rodriguez. Ganyan ang mga politiko. Ganun ang mga politiko. May hiya. May hiya. Sila. Yun yung pwede mo sabihin mahiya ka. Hindi mo na kailan sabihin. Sila mismo, on their own, they will take care of themselves. Kaya bukas, parang Joel, nais natin sabihin, meron tayong bisita dito bukas. Okay, sabihin, tungkol bisita, naman bago natin dito sa water resource management. At yan. Kilala ko yan. Kilala Babanggitin mo, mo natin kilala mo pangalan, to. no? Hindi. Hindi kasi dati, nung Wawa Dam, siya yung siya yung proponent yan eh, na Nag-aayos. laging nakukontra ng MWSS at NWRB nung araw. But then, ito na nga. Ay, ito na! Po. Ako, pang blazer nito.
Matindi ba? Matindi ba? Matindi. Ayan na, nagsasayaw na. Pero Yan. hindi siya magsasayaw muna. Model na model ba na dating? model, magbabalita siya. Susunod ang kanyang programa, siya ang ating award-winning broadcast journalist at fashion page. Yan. Dennis Antonio Jr. Sa Ronda Pilipinas.